mawalang galang na po sa ABS-CBN, kung hindi po ako nagkakamali, about 3 weeks ago, I asked them to submit alpha lists. Kung naalala po ninyo, yung contribution nila sa SSS, contribution sa Pag-ibig Fund, contribution sa employment compensation, contribution sa home development o itong Pag-ibig Fund, contribution sa PhilHealth. Pwede ko po bang malaman kung ito po ay nasabit na, Mr. Chair? Nabanggit uli yung mga manggagawa. Kagaya po ng sinabi natin, nakalulungkot po talaga ito. Ang Congress po nakikipag-sympathize sa kanila. 11,000 workers. Because of that, Mr. Chair, I will wind up, but I will respectfully place on notice ABS-CBN that I will be requiring from them the following: to submit to the House of Representatives, particularly ito pong dalawang committee na gumagabay sa atin. Number 1, 2018-2019 ALPA list of withholding tax report of ABS-CBN employees to the Bureau of Internal Revenue submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to the Social Security System submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to Philippine Health Insurance Corporation submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN to the Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund submitted and received. 2018-2019 ALPA list of the contributions of ABS-CBN to the Employment Compensation Commission and the Bureau of Local Employment of the Department of Labor. List of pending labor cases at the National Labor Regulations Commission filed against ABS-CBN. Magkakaalaman na po tayo kung totoo po talaga yung 11,000. Kung hindi po nila isasubmit, Mr. Chair, I will ask the offices I mentioned here, subpoena duces tecum ad testificandum. Maraming salamat po. Speaker Marcoleta, pwede po bang ibigay niyo na po ang inyong huling katanungan para po mapagbigyan ng daan yung linya po ng pagtatanong ng susunod natin na magtatanong na si Congressman PD Barsaga. Sabi po ni Congressman PD, bibigay po niya sa akin yung panahon niya. Umiiling po si Congressman Barsaga. Well, I have been waiting for so long. So I will be waiting for the moment that my time will come. Although I was here as early as 12:30. Sige po, huling katanungan po, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, hindi po ako matatapos siguro kahit nabigyan. Siguro po mga 15 minutes po baka kaya ko pong tapusin. Mr. Chairman, in as much as I also have some questions, but I yield to the Honorable Marcoleta. Kasama na rin po dun kay Congressman Onyx Crisologo na ibinigay sa akin sa bilang nakakatanda, ibinibigay ko na po kay Congressman Marcoleta. Maraming salamat, Vice Chairman Mark Defensor. Additional 10 minutes para kay Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Congressman Mike Defensor. Pwede po bang Para po madali. magsalita? Sandali po. Siguro po gawin natin stipulation na lang po para kunyari para madali yung ibang tatanungin ko sa inyo. If you so desire, no. As of October 16, 2019, Mr. Chair, can ABS-CBN representatives stipulate that per beneficial ownership disclosure of ABS-CBN Holdings, Prudential Singapore Holdings, PTE Limited, holds 15,656,570 PDRs issued by ABS-CBN Holdings. Mr. Chairman, we have to check the records. We can just give. I-check po ninyo. Oh, yes, sir. Salamat po. Mr. Chair, ABS-CBN also stipulate that in May 2013, Mercury Media Holdings Limited, an affiliate of the Capital Group companies, acquired PDRs issued by ABS-CBN Corporation from Marathon Asset Management LLP, costing some 2.3 billion pesos. ABS-CBN. We'll check again the figures, Your Honor. Siguro po, Mr. Chair, paano check po ninyo? Paano kung na-check po ninyo? Yes na po ang sagot? Yes, Your Honor. Sige po. Mr. Chair, will ABS-CBN also stipulate further that in June 2013, a US-based fund
Capital International Private Equity Fund, acting through Mercury Media Holdings Finance, subscribed to some 2.5 billion pesos worth of PDRs from ABS-CBN Holdings. Mr. Chairman will also look at the figures and verify it and then certify. Yung po nga mga i-verify nyo, kailan nyo po matatapos i-verify? Can you verify it today? Baka mahirapan ho kami today. It's already 7. Okay, kung hindi po kaya ngayon, Sa holiday. kahit po matapos itong round of questioning natin tungkol sa PDRs, papayagan po ng chairman ng joint committee ito na bigyan ng 1 o 2 minuto si Congressman Marcoleta para naman sagutin nyo yung kanyang mga katanungan na hindi nyo po masagot ngayong gabing ito. Sa susunod po natin na hearing. Thank you, Your Honor. Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Kasi po, mawalang galang na po sa ABS-CBN. Kung hindi po ako nagkakamali, about 3 weeks ago, I asked them to submit alpha lists. Kung naalala po ninyo, yung contribution nila sa SSS, contribution sa Pag-ibig Fund, contribution sa employment compensation, contribution sa home development o itong Pag-ibig Fund, contribution sa PhilHealth. Pwede ko po bang malaman kung ito po ay nasabit na, Mr. Chair? Congressman Marcoleta, hindi pa po na-submit ng Ito nga po. ABS-CBN ang mga documents na ni-request natin at pwede po kayong mag-motion na pasabpinan na natin yung mga documents natin na yun. Pwede po nating gawin yun, pwede rin nating hindi gawin sapagkat alam naman natin kung talagang katotohanan po yung kanilang gustong malaman dahil sa palagi po nilang sinasabi na 11,000 ang kanilang mga regular employees. Yung lamang po kasi ang makapagpapatunay kung sino talagang nagsasabi ng totoo, kung 11,000 o hindi 11,000. 3 linggo na po kasi yun, Mr. Chair. Sa mga tweet, kung makakakuha tayo ng commitment sa kanila, napakadali naman po nun. Maaari po ba namin mahingi po ang commitment ng ABS-CBN? Po, Mr. Chair, we commit po to submit all the requested documents before the next hearing po. Sige po. Inaasahan po namin yung submission po na yan at dahil po hindi nyo rin po na-submit at hindi rin masagot, papabayaan po ng chairman ng joint committee ito na muling itanong ni Congressman Marcoleta yung kanyang katanungan ngayong gabi. Maikling-maikli lang po, Congressman Marcoleta, sa susunod po na hearing natin kahit po ibang issue na po yung pag-uusapan natin. Congressman Marcoleta. Salamat po. Sinasabi po ninyo kasi na palaging walang control. Hindi naman kami nagbenta, hindi namin binigay ang ownership sa mga foreign holders ng mga PDRs. Pero kung tutuntunin po kasi yung mga dokumento nyo, halimbawa ito pong ABS-CBN Holdings Beneficial Ownership Disclosure dated October 28, 2019. Ito po yung admission ninyo The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation, allowing foreigners to participate. Sarili po ninyong disclosure ito Ulitin ko po. The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation, allowing foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo na po nag-admit ito. Hindi ko naman po salita ito. Kinuha ko lang po dito sa... Ito, kayo po may papel dito Paano hindi... Nandun po yung pagdududa. Nandito po yung agam-agam. Di ko po sinasabing ako po yung tama. Wala pa pong makapagsasabi nito sapagkat sa tamang panahon po ito, maring dumating po sa Korte Suprema, sila po ang may final say dito. So, isa-isa po pinakikita ko sa inyo, inarmasan po ninyo yung PDR ng napakaraming kapangyarihan na kung saan manggagaling po yung kontrol hindi ko naman po kayo masisi. Siguro wala naman pong bibili na PDR sa inyo kung hindi naman sila bibigyan ng ganitong mga karapatan. Ganun din po yun Ginamit po niyo yung PDR para tumaas po yung share. Ang problema, it will also achieve the twin evil na, you are allowing also the foreigners to participate
in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo po nagsabi nito. Hindi po ako. Ganito po, Mr. Chair. Meron po kasing prinsipyo sa batas, Mr. Chair. Alam naman po siguro ng mga abogado ng ABS-CBN, meron tayong Latin maxim on this particular subject matter na maaari natin gamitin. Cuando aliquid, sabi niya, ex prohibitor, prohibitor ex directa, prohibitor as per aliquum. Sa English po, sabi nila, what cannot be legally done directly shall not be done indirectly. Sa Tagalog po, Mr. Chair, kayo naman po ay taga Bulacan. Pagpasensyahin nyo na po yung Tagalog ko, pero ililiwat ko po sa Tagalog, alang-alang po sa ating mga kababayan. Ang hindi mo direktang magagawa na walang gusot, ay huwag mong idaan sa pagpapalusot. Salamat po, Mr. Chair.